Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Kagaya na naman ang sinabi ko sa inyo, ah, yung aking tatalakayin ay pinangako ko sa inyo na ang babaeng patutot, uhaw sa dugo ng mga hari. Ayan. Bagamat ba ngayon bakasyon, nabigyan ako ng pagkakataon na ipagpaliwanag sa inyo ang mga bagay na malalalim na ukol sa mga pangitayuan sa huling mga araw. Ayan. Siguro familiar, hindi sa inyo familiar, ang sa Apokalipsis, ang babaeng patutot na uhaw sa dugo ng mga hari. Maring ito hindi niyo napapansin kung kayo nagbabasa ng Biblia o hindi na pagtutuunan ng pansin ng lahat itong ganitong klaseng tatalakayan natin. Pero bago yan, shoutout muna dito kala Ato Plantilla, kala Alfred Garner, sa mga masugid kong taga-subaybay, sa mga naniniwala sa akin, sa mga kakaroon ako ng mga 30 views, 20 views. Yan, sapat na po sa akin yan, at least naliliwanagan kayo. Meron pong naniniwala na kahit paunti-unti. Hindi naman po yan biglaan eh. Hindi po natin mapipilit ang lahat. Ngayon po, ang akin, ngayon po, umpisa na po natin, ano. Sa panahon po ngayon, hindi ba kayo nagtataka bakit nagkalat ang mga reliyon? Napakaraming mga reliyon ngayon. Hindi natin malaman kung saan sila nanggaling. Ayan. Although, nung panahon natin Panginoon Jesus, may mga reliyon na rin yun, mga Pariseo, Saduceo, mga Sabat. Ayan. Pero kung mapapansin nyo, walang kinilalang Diyos na reliyon noong paman. I think hanggang ngayon wala eh. Wala po kundi tinayo lang yun na iglesia ng Diyos. Diyos ang nagtayo, hindi po mga tao. Yan. Dito po sa tatalakayan natin, binigyan liwanag po yan eh. Kung bakit dumami ang reliyon. Pwede 2,000 ang reliyon ngayon eh. Bibigyan po natin ng liwanag ang kung bakit napakaraming reliyon ngayon. Hindi mo malaman kung saan kababaling, lahat sila nasa kanilang kaligtasan, punta ka gano'n, nasa kanya kaligtasan, sa kanya gano'n din. Ang kaligtasan nasa kanila lahat. Ayan. Ngayon, pakikilala ko na po sa inyo yung nakita ni Apostol Juan na sa libro ng Apokalipsis. Dito po, no? Tukuyin na natin kung sino siya para makilala natin siya. Siyempre, gagamit tayo ng Biblia. Ito po. Nakikilala ko na po sa inyo, no? Dito po sa Apokalipsis 17:4, ito po ang pagkasabi sa kanya. At ang babae nararamdaman ng kulay ube at ng pula, at siya'y nagkakayangan ng ginto at mahalagang bato ng mga perlas. At sa kanyang kamay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam ng bagay at ng karumihan ng kanyang pakikiapid. Isang hiwaga, Babylonian dakila, ina ng patutot at kasuklam-suklam ng mga bagay sa lupa. At nakita ko na ang babae lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. Ayan. Yan po tinukoy sa ano po, no? Sa Biblia po, no? Ayan. Ayan. Ngayon po, ito po talagang ni-research ko po ito. Pinaghirapan. Hindi po ako gagamit ng kode ko ngayon dahil mahirap pong kabisaduhin ito eh. Mahaba po ito. Siyempre, hindi naman lahat mapapasok sa utang. In-emphasize ko na po, binukbayin ko na po rin. Ang tawag po dito. Parang binukbayin ko na itong sasabihin ko sa inyo para hindi tayo malito. Ayan. Babasahin ko sa inyo yung pagka-bookbind ko. Pinag-aksyan ko ng panahon para mamaya ito sa inyo na maayos at malinaw. Ayan po, no? Ito. Dito po, sabi, ang patutot na ito ay nakilala dahil sa pangalan na nakasulat sa kanyang noo. Yan, may pangalan po sa kanyang noo, yung babae pong patutot. Yan. Yan ay isang mahabang pangalan. Babylonian dakila. Tandaan po niya, no? Babylonian dakila. Yan. Ina ng mga
ilan ang mga ilan ang mga patutot at kasuklam ng mga bagay sa lupa. Ang pangalan ito ay isang hiwaga. Isang may bagay na lihim na kahulugan. Subalit sa takdang panahon ng Diyos, ipinaliwanag ang hiwagang ito. Ayan. Sa katunayan, ang anghel ay nagbigay kay Juan ng sapat na impormasyon upang ang mga lingkod ng Diyos ngayon magkaroon ng lubos na unawa hinggil sa buong kahulugan ng Babyloniang dakila. Ayan, nagbigay po ng impormasyon kay Juan ang Diyos tungkol sa Babylonian dakila, no? Ito po ang kasunod po, no? Ayan. Nakilala natin ng Babylon dakila bilang kabuuan ng huwad na reliyon. Huwad na reliyon pala. Itong tinutukoy, no? Huwad na reliyon. Siya ang ina ng patutot. Sapagkat lahat ng individual na huwad na reliyon sa sangkas Kristyanuhan ay parang mga anak niya at tumulad sa kanya sa spiritual na pagpapatutot. Yan po yan. Siya rin ang ina ng kasuklam ng mga bagay sapagkat siya ang magluwal ng nakarimarim ng supling na gaya ng idolatria. Yun po yun. Gaya ng binanggit ko sa inyo sa masamang espiritu na tinalakay ko. Idolatry. Ayan. 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 Ito po, no? Idolatry, espiritismo, paghula sa kapalaran, palm reading po yon. Astrolohiya, yung bumabasa po ng mga bilog na kristal ng mga manghuhula. Yeah. Pagbabasa ng palad, paglalasing bilang pagpaparangal sa wad ng mga Diyos at pangmahalin na kaugalian. Siya po, tinasag po itong Babylonian dakila. Ito po yung mga reliyon ngayon na nagsasama-sama. Yung mga wala kang masasabi guys, sinabi ko sa inyo na ang iglesia ng Diyos lang ang tinatag ng Diyos. Ngayon, ito bumangon po itong mga reliyon ito. Siya po ay babaeng patutot. Symbolical po ito eh. Nung nakita ni Juan, yan, parang ibinahagi siya o napinumpara siya doon sa babaeng patutot. Sa pangintay po ni Juan ito, no? Yan. Ito po, no? Ayan. Ang Babylonian dakila ay nararamta ng kulay ubit pula. Mga kulay na maharlika at siya'y naggagayak ng ginto ng mahalagang bato at ng mga perlas. Ang kupnang-ungup na ito, isang alang-alang na lamang ang lahat ng mararangyang gusali. Yan po, no? Siguro ito yung mga simbahan na tinutukoy rito, mga pinapatay yung mga mararangyang gusali, sabi po, no? Hindi naman po ito ordinary building, eh. Ayan. Ito. Mamahaling mga estatwa at mga larawan, mahalaga mga imahin, at iba pang rami-raming ari-arian at salapi na naipon ng mga reliyon ng daigdig na ito. Ayan, ulitin po, no? Pati na pagkakarami-raming ari-arian at salapi at naipon ng mga reliyon ng daigdig na ito. Ayan. Ito naman ay nasa Vatikano, imperyo ng pag-ibanghelyo sa TV, nakakasentro sa Estados Unidos o sa mga akit-akit na mga wat at templo sa silangan. Yan. Ang Babylonian dakila ay napagkamal at madalas di nawalan ng malaking kayamanan. Dito po, tinutukoy po rito na sa Apostol Juan yung mga mahaling gusali. Ito po, no? Yan, yung mga mamahaling imahen. Yan po, yan. Yan. Napapansin niyo po ngayon ang mga lingkod ng Diyos, mga pastor, na napakaraming ari-arian, mga kayamanan, mga pera sa bangko, mga sikat sila sa TV, kung napapanood nyo, mga evangelisador. Tinukoy po sila ng mga popular. Ayan. Ayan. Inulit po rito yung
Kaya sila pala nagsisiyaman dahil dito sa mga ari-arian na 'to, na tinaglay nila na sa parang negosyo na salita ng Diyos. Ayan. At sabi niya rito sa mga nakita ni Juan, masdan daw natin kung anong hawak ng patutot sa kanyang kamay. Subalit nabigla si Juan sa pagkakita nito. Ang gintong saro ng puno ng, siya na po na kasuklam-suklam ng bagay na karumihan ng kanyang pakikiapid. Ito ang saro naglalaman ng alak ng galit ng pakikiapid. Nagaya lang niyang pinainom sa lahat ng mga bansa hanggang sila ay mga lasing. So, na-impluensyahan po, sabihin na lasing, it means to say na na-impluensyahan ang mga bansa. Ayan. Sa labas ay mo mamahalin ito. Subalit ang laman nito ay kasuklam at marumi. Ayan. Nasa loob dito ang lahat ng nakapandidiring kaugalian at kasinungalingan na ginamit ng bantog na patutot upang gayumahin ng mga bansa at pailalim sa kanyang impluensya. Ayan. Higit pang nakarimarim dito, nakita ni Juan ang patutot mismo ay lango o lasing po ito, no? Lasing sa dugo ng mga lingkod ng Diyos. Ayan. At sa dakong huli ay mababasa natin sa kanya na nasumpungan ng dugo ng mga propeta at mga banal at iyong lahat mga pinatay sa lupa. Kalaking pagkakasalan Diyos. Dito po, dito na sinabi po dito na nasumpungan ang dugo ng mga propeta ng mga banal at iyong lahat ng mga pinatay sa lupa. Ito po yung mga pinatay, mga panahon na yun na nagsulat ng Biblia, mga sinunog. Ayan po yan, yung mga nagsalid po ng mga Biblia. Kagaya po ni William Tyndale na sinasabi ko sa inyo. Sinunog po siya. Translate na sa English ang Biblia ng Diyos. Ayan. Sa paglipas ng mga taon, ang pandaigdig na imperyo na wad na reliyon ay nakapagdalak ng malaking karagatan. Bilang halimbawa, sa hapon ng Edad Media, ang mga templo sa Kyoto ay ginawang mga kuta at ang mga mandirigmang monghe na nawagan sa banal na kapangalan ni Buddha ay nagdigmaan sa isa't isa hanggang saan malansangan yung maging popular dahil sa dugo. Ayan. Noong Oktubre 1987, sinabi ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Nixon, ang 20 siglong ito, isang pinakamadugo at sa buong kasaysayan. Ito siya at mas maraming tao ang napatay sa mga digmaan ng siglong ito. Kesa sa lahat ng mga digmaan na pinaglalaban bago nagsimula ang siglong ito. Mabigat ang gagawing paghatol ng Diyos sa mga reliyon ng daigdig dahil sa pag-ibahagi nila sa lahat ng mga tao. Ang Diyos ay napopot sa mga kamay nagbubulong dugong walang sala. Nagagalit po ang Diyos sa mga taong pumapatay ng mga walang sala. Yan. Ang Babylon dakila, ina ng mga patutot, kasuklam-suklam ng mga bagay sa lupa ay nasasangkot upang dumating ang panahon sa tanong na ito. Dito po, mapapansin natin, mga sabinasa ko sa inyo, ang pakikiapin po, antara naman nakikita natin sa panahon ngayon. Tingnan po ninyo, for example, may mga politiko na nangungunyapit po sa kanilang reliyon. Po, pinagtitibay po nila ang kanilang reliyon, nakagisnan, talagang masasabi silang devoted sa kanila. Mapapansin po natin dito sa panahon natin ngayon na itong reliyon, itong mga tao, bagamat reliyoso, may naangkin silang tamang reliyon. May mga tao na pagkakandidato, kung siya ay ang reliyon niya ay ganon, tapos lalapit po siya sa ibang sekta ng samahan ng mga reliyon, humihingi po siya ng basbas. Ayan, para po siya ay manalo. Kasi nga, karagdagan pa, kung humingi siya ng basbas, kung ilang miyembro ang hawak ng
ng pastor, halimbawa, 100,000, daang libo rin ang boboto sa kanya. Yun po yung sinasabi diyan ni Apostol Juan na nakiapid sa espiritual. Ayan. Paano dalawang reliyon, magkaiba ng paniniwala, magkakaisa pagdating sa halalan. Ayan po yan. Yan nyo? Meron naman mga talagang politiko, nagbibigay ng mga charity. Ayan. Bagay, wala namang masama doon, no? Charity. Parang pag tanaw ng utang na loob sa kanila, na siya naluklok sa pwesto. Hindi nyo ba napapansin yan? Meron namang reliyon na kung anong gusto ng puno, siyang gustong iboto ng mga miyembro. Ayan. Sabi nila, kailangan nasa kaayusan, yun naman ang doktrina nila yun, wala tayong magagawa. Ayan. At napapansin nyo, ito, ang pambiharang panggilalas na nakita ni Juan. Nung tinayog po ang League of the Nation para po magdigma ng mga bansa. Excuse me. Tinayog po ang League of the Nation. Parang kapayapaan ay umiral sa buong mundo, magwala ng digmaan. Nabigo po sila dyan sa League of the Nation. Nung tinatagpo nila itong United Nation, itong kailan lang na United Nation natin, ibig sabihin pinagdidiwang natin, lahat po ng mga pinuno ng reliyon ay isa-isa pong naupo sa harap ng UN. Ayan, no? Iba-iba po silang reliyon, iba-ibang paniwala. May Buddhist, may Muslim, may Methodist, may mga Shinto, may Katoliko. Ayan. Iba-iba po silang bansa Iba-iba po silang paniniwala sa Diyos. Sa sinasabing kapayapaan, para umiral ng digdig at wala ng digmaan, binuo po nila yan, ang United Nations, na iba-iba po ang reliyon na nagsama-sama. Ayan po yan. Wala naman masama doon kasi nga unity para sa digmaan mangyayari na wag na maganap. Sa hilera po ng mga religious leader, ang ginanap po to sa Assisi, Italy, hindi ako nagkamali. Sa hilera po ng mga religious leader, andun po ang Papa sa Roma, andun po lahat po silang binanggit ko kanina sa inyo ng mga ng reliyon. Kapansin-pansin, lahat sila religyoso. Wala man lang bumanggit sa tunay na pangalan ng Diyos. Hindi po nabanggit ang pangalan ng Diyos. Ayan. Kahit ang Papa natin na dumalo sa United Nations, never po niyang nabanggit ang pangalan ng Diyos. Isipin nyo. Hindi ko po maintindihan kung bakit ang pangalan ng Diyos, kapayapaan, ang gusto nila. Pero wala man lang bumanggit sa tunay na pangalan ng Diyos. Ayan. Isipin niyan, Noong ginawa po ang sa Assisi, Italy, diyan po natin makikita ang sinasabi pong ang babae uwaw sa dugo ng mga hari. Kasi mga religious leader para mga hari na rin yan sa kanilang bansa. Paano sila nagkaisa at nagkatugon na isang layunin, pero isa ang panakikipaglaban nila, ang kapayapaan ay manatili sa United Nations. Walang pumansin sa pangalan ng tunay na Diyos. Ayan. Diyan yung malalaman, doon ang pakikiapid. Nagkaroon na sila ng apid-apid sila sa tinutukoy na pangyayari. Ayan. Ngayon po, bagamat sabi sa Jeremias, kapayapaan, kapayapaan ang kanilang sinisigaw. Ngunit sa isang iglap, kapahamakan. Ayan. Kasi sa layunin nila, hindi na sinali ang tunay na pangalan ng Diyos Hindi nabanggit Paano magkakaroon ng kapayapaan? Hindi po ba? Hindi sila nagbanggit Wala pong nabanggit doon sa United Nations. Kaya naman ang daigdig natin patuloy sa pakikipagdigmaan hanggang ngayon.
Andyan. Di po ba andyan ang pambubuli sa atin ng China? Kung sa isang pagkakamali, maaaring magdulot ng digmaan, pandigdig. Kasi po, nakikilahok na po ang lahat ng bansa Ang mga kaalyado natin sa Pilipinas, handa tayo ipagtanggol. Sino ba magtatanggol sa China kung di din yung mga ano ba tawag dito? Mga against the government. Tawag nakalimutan ko Yan ba, gaya ng mga North Korea, yung mga pwede na Russia, yung mga talagang hindi sila mga opposer yung mga tawag doon na hindi nagpapasakop sa mga United Nations. Kaya paano magkakaroon ng kapayapaan kung sigaw man nila na isigaw? Tipin nyo. Kasi nananalig tayo, ang United Nations, sa sarili nilang kapayapaan na kaya nilang pigilan ang anumang digmaan na mangyayari sa atin. Pero napigilan ba? Iba, yung Ukraine at Russia, nagdidigmaan ngayon. Ang mahabang